chapter 1, verse 1 to 9. Amen. Praise the Lord. Okay. Good morning, katantanan. Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Basahin natin sabay-sabay. Read. Begin. Now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses, from the wilderness and its Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, of man of the hills, and unto the great sea, to where the going down of the sun shall be your coast. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life, as I was with Moses. So I will be with thee, I will not fail thee, or forsake thee. Be strong and of good courage. For unto these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and be courageous, and that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So yung title ngayon, Assurance of the Presence of the Lord. Assurance of the Presence of the Lord. Let us go to the Lord in prayer. Our Heavenly Father, thank you po sa iyong salita. Thank you sa mga testimony. Thank you po sa mga readers. Thank you sa iyong salita. Lord, we pray, bless mo ang iyong salita at help us to understand and to obey the word. Forgive our sins, cleanse our heart, number ang spiritual needs dito nila sa aming set ng sa online. So the Spirit, help us, help me. In Jesus Christ's name, amen. Amen. Okay, assurance of the presence of the Lord God. So ngayon ay last Sunday na 2025. So sa verse 1, mabasa natin dyan. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, yan, sa verse 2 yan, sino niya. So si Moses, ang kanyang buhay lang ay inabot ng 120 years old. Buhay ni Moses. Ang Panginoon ang nagtago sa kanya na walang record sa Bible saan siya nilibing. So ang Panginoon naglibing sa kanya, nagtago sa kanya. Sa anong dahilan? Bakit ang Panginoon ang naglibing o nagtago kay Moses? Kasi kung malaman ng tao, ng mga tao na, ay doon pala si Moses kinlibing. So pwede na lang hukayin or pwede na nilang gawa ng mga statwa at pwede na simbahon, no? Siyempre, kinikilala si Moses na man of God at great leader ng Israel. So, yun ang dahilan na ang Panginoon na nagtago kay Moses at na walang record na kung saan talaga nilibing. So, ang Panginoon naglibing. Okay? Usually, si Moses, si Elijah yung hindi na namatay, no? Kinuha na siya ng Panginoon. Hindi nakaranas ng physical death. Kaya nung si Lord Jesus ay sa Transfiguration, ang kausap doon ni Lord Jesus ay si Moses at saka si Elijah. May mga dahilan yun eh. Si Elijah, ga-represent siya sa mga prophets, mga propita, at si Moses naman ga-represent sa law. Kasi yung sa mga batas, si Moses yun sa Ten Commandments. So may mga dahilan yan bakit
yung tatlong sila sa gusto ni Pedro ay gagawa ako Panginoon ng tulad tent para sa isa sa iyo, isa kay Moses, isa kay Elijah. Kaya nakita niya doon sa Transfiguration ba na maningning ang Panginoong Isus na nakausap niya si Elijah at saka si Moses. At meron niya sa Revelation na may tinatawag na two witnesses. Two witnesses ang kinukuha nila ng mga scholar, Bible scholar, na yung two witnesses doon ay si Moses at saka si Elijah. Pero mga malalim na rin yun na pag-aaralan natin. Pero hindi yan ang ating topic. Ang ating topic ngayon ay assurance of the presence of the Lord God. Lord God. Siyempre, ang good ang God eh. So, assurance ng presensya ng Panginoon. So, ito ang inassure ni Lord, siyempre dati kay Moses, at kung si Moses ay namatay na, pumalit sa kanya ay si Joshua. So ito ang assurance ng Panginoon kay Joshua na yung presence ng Panginoon Diyos. Kaya ang buhay ni Moses na 120 years, at yan din ang pangarap ko na 120 years God willing na mabuhay. Kayo rin, pangarap nyo rin, sana 120 years. Okay lang, basta yung katawan pa rin, yung lakas ay the same ngayon parang. Ross brother, ganun din, ako, hopes 120 years. Ang edad, okay lang yan, kahit sa babae, ganun din. Kaya sa 120 years ng buhay ni Moses, yung 40 years doon ay ginugol niya sa Egypt. Kaya siya nga ay adapted na prinsipe ng Egypt. Ibig sabihin, ang maging nanay-nanayan niya ay prinsesa. So may posibilidad siya na pwede siya maging hari ng Egypt. Okay? At alam niyo yung knowledge of Egypt, siyempre, ng kung ano mga engineering design doon, architectural, yung pyramid, ay siyempre sila Moses nun ang pasimuno, siya man ang leader. At ang mga trabahador ay mga Jews o mga Israelites. So, 40 years na ginugol niya yung buhay niya doon sa Egypt, siyempre marami siyang acquired na mga knowledge, worldly knowledge, or ano mga knowledge sa pamahalaan. Dahil pwede rin siya maging hari sana ng Egypt. Pero sabi nga sa book Hebrews na chapter 11 na hindi na yung kinuha yung mga karangyaan sa Egypt, kundi mas gusto niya na mag-suffer with the people of God, sa mga Jewish, sa mga Israelites, sa mga Hebrew people. Then 40 years rin siya nasa wilderness training. Na-training siya sa wilderness na ang kasama lang niya. Siyempre, nakakuan siya di ba nakapatay si Moses ng Egyptian dahil nag-away-away yung dalawa inaapi ng Egyptian yung Hebrew, yung Israelite. So, pinagtanggol ni Moses yun. Nung pinagtanggol niya, siyempre, hindi natin mo kung hindi naman siya sinatsadya na napatay niya yung Egyptian ba na kung tinulak o pagkatulak kung natumba tapos ay namatay o ano man dahilan kung sinadya o talagang hindi sinasadya, basta namatay. Tapos, dapat hindi naman nag-aaway naman yung dalawang Israelite. Ay sabi niya, hindi ka mag-away, pareho kayong magkababayan. Ay sabi ng isa ay, gagawin mo rin ba yung ginawa mo sa Egyptian? Nakakita, no? Wala namang CCTV that time. Pero, ang CCTV ni Marites na pala, no? Nakakita na pala. Kaya, siyempre nakakita na, nagtago na ba yun si Moses kay wala pang cellphone na, no? Mabilis man ang media nila, no? Na-report agad kay Pero sa hari ng Egypt. So, ginawa ni Moses, the Egyptian yung napatay niya, siguradong may mangyari sa kanya sa hari ng Egypt, although prinsipe rin siya, pinili niya na tumakas. Malay mo, baka kampihan niya yung Egyptian ng paraon. So, nung 40 years siya doon sa wilderness na nagtakas, ang kasama niya doon ay mga tunog ng mga baka, or tupa. Ano ang tunog ng mga tupa? Agba. Yun ang kasama niya. 40 years siya nag-alaga. Yun. Ano naman kung sino ang naasawa niya? Anak ng pari ng Midian. At yung Midian pala ang
ang panon, ang history, yung mga Midianites rin pala ay mga anak pala yan ni Ketura, nung namatay na si Sarah na asawa ni Abraham. Pinag-asawa ulit si Abraham sa edad na 140 years old yata, yung makamali. Tapos nagkaanak po pala si Ketura ng 6 na lalaki. Naka-record yan at yan pala yung isa doon na ay sa lahi ni Midian at yun maliban kay Ismael at kay Isaac na kay Hagar at kay Sarah ay namatay naman pareho. Namatay na si Sarah, iwan mo si Hagar kung buhay pa na tayo, pero nag-asawa ulit si Abraham kay Ketura. Walang background kung saan galing si Ketura, pero nag-asawa siya kay Ketura, nagkaanak pa sila na 6 na lalaki at doon mula rin yung mga lahi ng Midianites at iba pa, maybe yung mga iba pang Arab nation. Siyempre baka doon at doon nakapangasawa si Moses sa lahi ni Midian. Okay? So, 40 years siya doon na na-train sa wilderness. And then, yung 40 years naman niya ay yun siya yung nag-lead serving the Lord. So imagine ang kabuhi, 40 years sa Egypt, 40 years sa training ground, 40 years naman nag-serve sa Ginoo. Ay ako, 40 years na kayo nag-serve sa Ginoo, wala pa. Kasi 40 years, di ba, wala pa. Wala pa kung nagsimula tayo. Kaya ang buhay ay dugtong-dugtong na simula. Kung nagsimula tayo na June 30, 2024, naka 1 year pa na tayo. Pero isama ko pa tayo mga dati ron ay paano man doon, siguro mga 15 years above siguro yan. Pero hindi ko na, pero kung isama yung halin pa naging Christian ka sa Baptist Church ng bata pa ako, siyempre, hindi pa naman siya aabot ng 40 years. Hindi pa man abot. Okay? So, nung 54 ako, tapos nag-start ako simba sa Baptist, na to, college na ako mga 17 o 18. Pero hindi ka naman nung ga-serve pa, di ba? Simba-simba lang ako. So, ibig sabihin, wala pa, hindi ka about 40 years. Ikaw naman. May 40 years ka na nagsiserve sa Panginoon? Wala pa, di ba? Wala pa. Wala pa. So, ibig sabihin, bago ka mag-stop, ay kuha mo muna nang sobrahan mo pa si Moses na 40 years. Ibig sabihin ay may kontrata tayo sa Panginoon. O di pa pala tayo umabot ng 40 years. Ibig sabihin ay tuloy-tuloy. Kontrata na tuloy-tuloy. Pero mayroong 40 years na nag-serve sa Panginoon Diyos si Moses with God's people. Kaya good old age siya. Moses called the servant of the Lord. Sabi ng Bible. Siyempre sa ibang mga verses, tinatawag na si Moses na man of God. And ang kanyang assistant is si Joshua, not trained by Moses. Kaya, ang title ay Assurance of the Presence of the Lord. Number 1, instruction. Mayroong instruction. Sa verse 2, sabi dito, Moses, my servant, is dead now, therefore arise. So, instruction kay Joshua, arise. Magbangon ka. Tindig, arise, go over. So go, pumayo ka over this Jordan. Thou and all these people unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Kumbaga, go over. Kumbaga, ay action, move forward. At sa verse 3, mayroon silang inheritance. At binigay yung lupa na yan, I do give to them, even sa mga children of Israel. So, ngayon pinakahagawan pa rin nila yung lupa na yan ngayon, no? Yung Gaza Strip, West Bank Territory, yung sa Palestine. Pero yung sa Bible, binigay nila ng Panginoon sa mga Israelite. Okay? I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, na matatakan mo, that have I given unto you as I said unto Moses. So meron silang inheritance na bigay ng Panginoon sa mga Israelites. So ang nangyari na hindi kasi sinunod nila yung instruction ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, patayin niyo yung mga nakatira doon.
Kaya nga sabi ni Iglapis, yung Diyos daw sa Old Testament ay mapinitas, masama. Kasi ginapapatay ng Panginoon ng mga tao. Alam niyo yung dahilan bakit pinapapatay ng Panginoon ng mga tao doon? Kasi ang sinasamba nila si Baal, si Astaroth, si Asira, Diyos-Diyosan. Indirectly, ang sinasamba nila ay si Satan. Yan ang dahilan. Kaya, pinapapatay ng Panginoon yun, ayaw niya yung mga tao doon ng mga Amorites at iba pang mga lahi ay mag-asawa sa mga Jewish o Hudyo, Hebrews people. At siyempre kung ang asawa nila ay mga Israelites at makasawa ng mga Amorites, ay siyempre ang kanilang paniniwala ay mixed na. Kaya ayaw ng Panginoon. Yan ang dahilan na sabi niya ay mapintas yung Diyos si Yahweh sa Old Testament kaya pamatay. Kaya pamatay yun ngayon. Ang sinasamba naman ay si Satanas. Kaya sabi ng Panginoon, patayin niyo. At ang kanilang practices ng mga Amorites, alam niyo ang offering nila. Kung tayo ang offering natin ay kung sa malapit tayo sa mga rice field ay sa mga baryo ang offering natin ay mga gulay, palay, kung sa mga malapit ang church sa dagat ay mga isda. Pero dahil malakban, ang offering natin ay pera or goods o pagkain. Pero ang Amorites, ang offering nila that time ay mga baby, mga sanggol. Sinusunog nila, ino-offer nila kay Baal, kay Astaroth, yan. Ibig sabihin, mali ang kanilang ginagawa na sacrifice. So gusto ng Panginoon, yung may paniwala ay lipulin, wasakin, tuldukan, tapusin. Pero ang ginawa ng mga Joshua, hindi nila sinunod ang Panginoon. Hindi nila pinatay yung mga Amorites, lahat, at iba pang mga lahi. Kaya, gano'n nangyari sa ngayon na hindi nila nasakop yung lupa yun. Kasi ang instruction ng Panginoon, na lipulin lahat sila, pati mga hayop, lipulin. Kaya kita mo, nung sa kay Saul, hindi nila kinuha yung mga mataba ng mga hayop, ay itinabi nila yung mga tambok to, i-offer natin sa Panginoon. Ay, kaya natanggal yung paging hari ni Saul dahil hindi sumunod sa Panginoon. Kaya sabi ay, obedience is better than sacrifice. So yun ang madilang. Kaya kung ano instruction ng Panginoon, ang kailangan natin ay gawin. Halimbawa, so namin Panginoon, go ye into the world and preach the gospel. So humayo. Kaya dito sa Purukuno, pag may mga namamatay dito, matanda o bata, minsan ako konsensya ako, baka hindi man lang nasira ng Word of God, hindi man lang nasira ng Gospel, hindi man lang na-share si Jesus Christ sa kanila. So, nagigilty ako. Siyempre, trabaho ko yan. Pero hindi ko ng trabaho, bakit yan, ha? Kaya doon sa school nyo, kung bakasyon niyo yun, dapat sira mo yung classmate mo. Sabi niya, hindi, anay, nang pa. Pero, Catholic ko rin, hindi mo na, bata pa naman yan. Ay, namatay na ko na. So, ibig sabihin, sa time natin ngayon, hindi mo ibig sabihin na, ay, hanapin ko mo yung mga matatanda. Ay, matanda, isalwinin ko to dahil ito yung mga una sa finish line. Ito yung mga matanda. Pero parang may sabihin, matagal pa palang matanda, nauna pa yung mga bata. Kasi yung mga bata ay, mga teenager ay mga kaskasiro, nakainom, lasing, magmotor, isang bangga dyan sa may St. John Hospital ng Pader, patay. Doon sa may crossing Kalibo, bangga rin, may ibahan pa na angkas na babae, okay, namatay man. So, minsan ang mindset dati ay matanda ito, ito muna witnessan ko, winning ko, makatanggap pa kay Lord Jesus. Mindset natin dati yan, kahit ako, pero ngayon iba na natin yung mindset. Wala nang bata-bata, wala nang matanda. Kung sino may chance na siran tungkol sa kaligtasan na panampalataya kay Jesus Christ, siran na agad. Kasi ang kamatayan ay anytime. Kaya hindi natin alam yung takbo ng tadhana ng tao. Kung all-knowing na sana tayo ay ito ang mamamatay, ito ito, tagal pa naman tayo, saka na lang ha. Kasi ito, nakita ko, mas malapit ito lang muna. Ay kahit ngayon bata, may high blood na eh.
Di ba? Bata. Kahit bata pa lang, may high blood na. Kaya iwas sa mga karing baboy, may diabetes, sobrang panis. Okay? Hindi ka laging gapa ng asukal. Kakain. So, ganyan. Kahit ang instruction ng Panginoon ay go ye into all the world and preach the gospel. Gospel means good news. Good news means good message. Good message is Jesus Christ died for our sins, buried, and rose again after 3 days. At sino man na mag-believe sa gospel na yan kay Jesus, magkaroon ng eternal life. Ano sabi sa John 3:15? Whosoever believeth in Him, in Jesus, will have eternal life. Amen? So, ganun. So, instruction is a church. Kaya ang purpose ng church ay souls. The mission of the church is soul winning. And soul winning is world mission. World mission is soul winning, and soul winning is world mission. Like kay Pastor Nabli. Kaya, you cannot go around without around. Ay kung wala kaming around, walang offering, hindi ka makapagkasulinan, hindi makapunta sa Tigayon o sa mga baryo, maka-soul winning. Kaya partner yan soul winning at saka offering. O yung offering lang natin dito. Kung kasama yung offering namin, mga 500 more or less po, minsan 400, minsan 300. Isang araw lang yung upos na agad. Di ba? Kaya, siyempre kayo estudyante pa lang kayo. Pag kayo ay trabaho na, siyempre, yung giving natin, kahit sa offering, mission offering ay important yan. Doon na sa, siyempre yung sa Bethany Baptist Church Makati, Pastor Nabli, paano sila doon established na, maging 72 years old na sila sa February na to. February, sa anniversary, February, sa kalendaryo. February 15. February 15. February 15. February 15. 72 years old na sa Bethany Makati. Mabalapit lang sana ang Bethany Makati. Punta tayo doon lahat, no? Kaya lang ay malayo. Dian Street. 1716 Dian Street. Corner Emilia Street, Palanan. Barangay Palanan, Makati City. So, makapunta tayo doon. Kung malapit lang, malayo. Dapat may budget ka, kada isa 3,000. Pamasaya pa lang. At world mission nila sa 17 hanggang 19. Ang topic naman nila ay bringing in the ships. Di ngayon, 2025, bearing precious ship. Sunod naman, 2026, bringing in the ships. Yan. So, ika-26 na world mission na yan. At yung pastor namin, by God's grace, nakaros. Ka-26 na rin yan paging pastor years na. So, praise the Lord. So, makapunta man ito yan si Pastor Nabli ay galing atang sitwasyon na sa bahay lang tayo, no? Sa mga-pray na malublakan na yan, no? Malublakan. Tapos, within 3 to 5 years ay makatipon-tipon lang tayo, makabili ng lupa, no? Tipon-tipon lang tayo within 3 or to 5 years or more or less pa, depende sa budget Kung meron ng mga milyonaryo na membro ay kahit bukas ka agad Kung membro natin sana si Elon Musk, no? O si NBA player ano? Galing siyempre yung glory hindi mapunta yun sa Panginoon, doon mapunta yung kay Elon Musk o kay NBA player, kay Stephen Curry. Hindi sa Panginoon, kundi yung glory mapunta sa mga individual. Pero kung mga bawat member may part, ayun, na sa kumbagahay, may bahagi. Yan. So, yan ang siyempre at yung mga pinag-pray. So, salamat at meron na ngayong December 27 so save purpose at 73 na individual natanggap ng ganitong gospel talks. So, praise the Lord. So, instruction, malaga instruction.
Kaya nga, kada bumili ka ng mga appliances, may instruction dyan na, di ba may 220 volts at may 110 volts, no? Ano ang gamit natin dito to 20, no? Sa Japan may 110. So pag sinaksak mo yung 110 sa ating mga saksakan, putok brother ka, no? No? Pag 110, mga Japan made, isaksak direct tayo gapan yan. Oh. So dapat to 20 get mga malaki. Ha? Malaki. Okay, so ganun sa instruction, may instruction yan. So yung instruction rin ng Panginoon kay Joshua ay nakasulat rin na arise, go over, mag-action, move forward, at mayroong bawat matapakan mo. Imagine, ano, bawat matapakan na lupa ay inyo yan. Sa time naman natin, sa mga lolo natin ay bawat matanaw, turo lang, amin yun. Ganun lang. Pero ngayong time na, wala na yan. Kahit sabi mo, kay lolo yan, wala ka namang papel. Wala, hindi siya yun. Ngayon ay papel na. Kaya maraming mga personality na mga politician o may rangko sa gobyerno, pagdating sa Boracay Island, may mga lupa sila doon. No? Tapos yung mga tumandok, mga taga doon, wala. Sabihin kasi na ako nila. Kaya may mga papel sila na gawa nila ng paraan. Siyempre, kung kakilala nila yung taga-gobyerno, assessor, district heads, or mayor, at may pera sila, kumpare nila. So, nakagawa sila ng mga pera. Pero yung mga doon na nakatira, ay wala. Dito nga, 50 years na ito dito. So, dahil wala mga papilis, squat na lang, so wala. Anyway, meron naman tayo doon sa langit na mansion. Sabi ng Panginoon, I will give you mansion in heaven. Wow. So praise the Lord. Tis lang ito dito. Kaya kay Sir, kay Brother Edgar, dapat ang bahay nila nito para hindi siya tungkol sa baha. Mataas pa sa level ng karsada. No, taasan nyo. Oh. Kung dito, dapat yung taasan ito. Kaya may bahay doon nila ako doon sa pamilya. Taas na sa mga magagyan na. Doon sa Purokwa, nakapunta kayo doon. Bahan na siya ba? Doon wala kayo ang mataas sa level. Dito na, second floor na eh. Ayan, second floor na to. Tatlong tambak na to. Pero, ginaba pa rin. Hanggang dito pa ba dito. So, dapat pala, hanggang dito rin yung flooring. Ang daming tambak ko. Ayan. So, instruction. Number 2, I will be with you. Yan ang assurance ng presence ng Panginoon kay Joshua na I will be with you sa verses 5 to 7. There shall not any man be able to stand before thee. So yun ang pangako. All the days of thy life, as I was with Moses, so I will be with thee. Kasama mo rin, I will be with you. I will be with you. I will be with thee. I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Be strong and of good courage, for unto this people shall thou divide for inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Kundi be thou strong, maging matatag ka, maging malakas, and very courageous, maging matapang, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper with whatsoever thou doest. So yan ang pangako ng Panginoon kay Joshua, I will be with you. I will be with thee. Kung paano kasama ni Moses ang Panginoon at kinuha na ng Panginoon si Moses, ganoon rin ang pangako niya kay Joshua. Siyempre bata na si Joshua, kabado pa. So, pero salamat sa Panginoon, mayroon siyang assurance na I will be with you. Sa ating buhay rin, na kasama ng Panginoon, lalo tayo ng Panginoon, lalo pag sinabi sa soul winning na go ye into all the world and preach the gospel. Ano sa Mark 16:15 yan. Pero sa Matthew 28, verse 20, na
ganito na merong pangako rin ng Panginoon yung teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. No go, no lo. Bisan, pag hindi ka maghayo, walang lo. Ano yung lo? And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, ibig sabihin, pag humayo ka, tayo nag-surveying, hindi man grupo, hindi individual, pwede ka mag-surveying sa school, sa classmates, sa kapitbahay, sa kaibigan, nag-surveying ka, opisina, o saan man. So, ang pangako ng Panginoon, I will be with you. Kasi kasama pa nag-witness pala tayo, kasama ng Panginoon. Nag-witness kang hapon sa Barangay Tigayon, sa 6 na bata. Oh, pero 5 lang bibilang ko ay yung isa doon ay medyo lang 3 years old. At isang adult, oh, at least ay tumanggap sa Panginoon. So 6. At nabigyan mo pa sa mga 13 katao. Hindi meron tayo 73 na gospel na tao. Ayun po ni Diyos, kasama ang Panginoon. Kasi pag hindi kasi makapag-share tayo, so meaning ay makapag-konsensya tayo sa trabaho natin hindi lang ang pastor. No? Kumbaga, alam natin yung kaligtasan, pero natin sinishare, ay tatalunin pa tayo ng mga Jehovah's Witnesses or mga Mormons. Nagabahay-bahay din sila, pero wala naman silang mensahe na ng kaligtasan. Yung kanong ng Mormons, pumasok dito sa bahay. Tinanong ko, kung mamatay ka, English siyempre. When you die, are you sure you are going to heaven? Sabi ng kanong ni Elder, no, I don't know. Sabi ng Mormons, I don't know. Oh, if you don't know, saan mo naman dadali yung mga binabahay-bahay mo, di ba, no? So, hindi nila alam. Sabi ko, sit down there and listen. I will teach you. O, tinuruan ko. O, pero sa sinner's prayer, hindi man siya nag-pray. Pero at least nakapakinig siya na, ganito pala sa Bible, no? Na repent of sins, believe, receive Jesus as personal Lord and Savior. So, imagine, ano? Yung saksi rin. Siyempre, hindi maniwala sa Holy Spirit, hindi maniwala sa impyerno. Paano na lang pala ang pagkamatay ni Lord Jesus sa cross? Hindi na lang dapat namatay si Jesus, walang magaling impyerno, at saka walang kabuluhan yung pagkamatay niya, ay hindi naman pinaniwalaan na wala pala impyerno. So, hindi naman pala tayo mag-preach, kaya wala naman. Pero, ang katotohanan, may impyerno. Sabi ng Bible, there is fire that quench not, lake of fire, and death and hell were cast into the lake of fire. Yan ang totoo. At doon itatapon si Satan and his angels, mga demons. Pero salamat tayo, bagamat tayo ay patungo doon, because of Jesus Christ, hindi na tayo pupunta doon. Anong gagawin natin para mapunta doon? Wala, kasi patutungan tayo doon. Pero nahadlangan yun because of the Lord Jesus Christ. Nang pagbilib natin kay Jesus ay niligtas tayo. Kaya pasalamat tayo, Pilipino tayo ba kung tayo siguro taga Thailand? Tayo ba? Ang ating piniwalang Diyos ay iba ng elepante. Tapos yung emperor, tayo naman sa Japan ba? Ang ating piniwalang Diyos ay emperor din at yung araw, yung sun. Ba, kung tayo naman sa India, ba, ang ating Diyos piniwalang doon ay baka. Tapos kung tayo naman sa Bangladesh, ang Diyos natin doon ay daga. May templo pa doon ng mga daga, diba, no? Ba, salamat na lang tayo ay Pilipino. Usually mayaman ang Pilipinas, Pilipino. Kailang daming mga korap. Sabi nga ni Greco, kansilo po yan sa Manila, si Greco America. Abolis na lang yung yung Congress. Yung Kongreso, tanggalin na lang kay marami pala tayo naka-payroll na mga congressman pala na million. Bawat isa may mga 1.5 million, 1.4. Ay kung tipunin nyo na makatanggap na yung mga ilan na yung mga 31 million or sobra pa. Ang sino ang mga matino na congressman ngayon ay si Kwano, si Biste, yung ay simple brigada na ako nga para sino pa matino ngayon. Si Mayor Biko Soto,
Yun lang yung mga matino sa ngayon, no? Oo. Abang ko na si Pastor Abante ko. Kasama sa... Okay. Mali, kaya na namin yung issue, pero tagay pa-pray natin yung nasa government. Siyempre, na-pray natin yung President, si Bongo, si Vice President Sara, na-pray natin yan. Kaya utos man yung Bible instruction na pray for them, those that in authority. And then the last, intimate relationship. Merong intimate relationship si Joshua sa Joshua chapter 1 verse 8 and 9. This book of the law shall not depart from out of the mouth. So itong book of the law, yung Pentateuch, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, itong book of the law ay first 5 books of Moses, yung Pentateuch. Yun yung book of the law na huwag hiwalay sa labi ni Joshua. But thou shall meditate, pag bulay-bulayan mo, therein day and night. Alam mo yung meditate, bulay-bulay, yung ginanguya, kita yung mga baka. Di ba pag baka, yung pag nagkakaon ng mga grass, ginanguya, ginanamnam, hindi ka agad pag hanggap ng grass, lunok agad, di ba? Ginanamnam, ginameditate. Di ba pag sinabi doon na ng Bible verse na I will be with you. Kasi meditate mo, kasama ko ng Panginoon, no? O habi ng Bible ay, be strong and courageous. Hindi strong gala ako, no? Hindi gala ako pa hinahina. Hindi gala ako pa, maging matatag pala ako, maging courageous pala ako. So yun yun, i-meditate mo. Di ba, no? Ng baka, sa pumaon ng kulay green. Tapos gagawa nga ng gatas, puti. Grabe, wonders ni Lord, no? Oh. Kaya, sabi na, I will be with you. Sa verse 8, meditate mo therein day and night. And ano sabi doon? That the must observe to do. Para magawa mo, observe according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous. Maging prosperous ka. And then thou shalt have good success. Meron kang success. Hindi lahat ng success ay good. Merong success talaga na good ay yung sa Panginoon. Merong mga successful, no? Merong government employee, masteral, doctorate, ang daming MBA, tapos nag-suicide lang pala, sabi nila, no? Grabe, no? So, hindi yan success, pero wala kasi ang Panginoon. Ang success na nandyan ang Panginoon yan, ang tunay, mabuti na success. Sabi sa verse 9, have not I commanded thee, be strong. Maging matatag ka, Joshua, and of good courage. O, kita man, tinuturuan ng Panginoon, maging strong tayo. Maging good courage. Be not afraid, huwag matakot. Sabi ka, Joshua, neither be thou dismayed, hindi mag-dismaya. Isa na, nakadismaya ang mga bilihin ngayon, no? 900 pesos, kilo ng dilis. Dilis na maliit, 900 pesos nakakadismaya. Diba, no? Pero sabi ng Panginoon, huwag mag-dismaya. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Kahit saan pumunta Joshua, ang Panginoon mo Diyos ay kasama mo. Kung i-apply rin na sa ating buhay, kahit saan tayo pumunta, kasama natin ang Panginoon Diyos. Amen? So, then ang assurance, the assurance of the presence of the Lord. Mayroon tayong intimate relationship sa Panginoon. So, the assurance of the presence of the Lord, number 1. Instruction, number 2, I will be with you. Number 3, intimate relationship sa Panginoon. God bless us all. Okay, sakto na. Okay, pray tayo. Heavenly Father, thank you po sa iyong salita. Lord, salamat din sa assurance mo kay Joshua, maging dati kay Moses, na kung saan ay yung presensya mo naroon kay Joshua. Maging sa tayo namin, Lord, thank you also for your assurance na yung presence mo, Panginoon Diyos, sa aming buhay, 2025 at ngayon sa 2026 na naman, Panginoon. Salamat sa assurance po na ang presensya ay sa aming Panginoon.
kami man, Panginoon, kung may mga pagkulang, pagkamali, pagkasala, Panginoon. Pero salamat na ang iyong kapatawaran ay nandiyan na kami lang ay lumapit sa inyong Panginoon dahil kung malayo kami sa inyo, wala rin kami magagawa, Panginoon. So salamat sa inyong pangako, ang iyong presensya, Panginoon. At importante lang ay kaming humble heart, Panginoon. Especially, Panginoon, sa field of soul winning, na may presensya na kami mag-witness tungkol sa iyong gospel, Lord Jesus, na hindi lang kami maligtas, kundi yung mga iba rin na mga kaluluwa, mga tao. Thank you, Lord, na kami ang pinagkatiwalaan mo, hindi yung mga anghel, kundi kami yung mga tinubos mo, yun ang aming sister din sa kanila. Bagamat di man namin sila makasama sa tuwing panambahan, pero we pray kayo kilos kanya kasama sa mga lugar pa yung makapagpatuloy sila na mag-spiritual. We pray rin, Ama, patuloy na kayo makaloob ng financial provision para sa lupa, Panginoon, hindi ka pa mag-abot. Lord Jesus, kayo rin patuloy mag-provide ng kalooban ng mga lugar na financial provision din, Panginoon. So, salamat sa inyong presence, the altar gathered dito kasama ko. Salamat sa pagyan mo kay Reverend Charles, mo kay siya, Panginoon. Si Mahedi, Lord, ingatan mo rin doon, Panginoon, kasama kay mga anak, Panginoon, sa pag-treat nila kay Mahedi doon sa Boracay. I pray, ingatan mo rin, Panginoon. At I pray na patuloy pa rin sila, Panginoon, to record din, Panginoon, pakinig pa rin ang iyong salita. Tawag po Diyos ang may pagsalapat wala, pagawin ng giving, kahit sa pa rin, Panginoon, at ganun may makasuporta pa kami sa mission, foreign man o local. Parang rin ang help ni Sister Monique, Lord, hiling sa kanya, sa malusol ng mga bukol, mga karamdaman sa kanyang katawan ko, may pray healing. We pray rin na kanyang loan, maging kaibigan nila ma-qualify nila financial provision sa kanila. Pinili niyo kay Sterpen sa mga bayarin pa rin, Panginoon, din sa hardware. At gano'n, ma-regular sa BPAR, Panginoon, tulungan pa pala yung wisdom, guidance, and so on. Nabigyan naman siya ng driver's license, financial provision. Salamat, bakasyonan ng mga bata. Sila Sia, sila Hannah Gigi, si Jomar, si Minlin, wala yung Panginoon. Pagkabakasyon nila, return mo sa muli, may ibang mati dito, si Colin Aliyah. Return mo sa hindi ng mga apo, ingatan ko rin Panginoon sa sama namin. Salamat po at meron ng Diyos, ang yung mga loved ones, namin sa prayers si Kuya Julius, ang mga asawa, siya protection healing, Panginoon. Wala niyo rin ng Israel, Israelites. We pray for peace of Jerusalem at salvation ng mga Jewish people. We pray, Lord, even mga Arab, Muslim, Islam people, Hindu people, we pray for their salvation also na sila rin makakilala kay Jesus Christ as their Lord and Savior. Even mga kulto, Panginoon, na sila po ay masipre at magkilala ng tunay sa kanyang si Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Salamat po at tutulay niyo po ang bawat isa, maging kanilang mga hilingan at maging kayo maunali sa kanyang mga sakit, Panginoon, sa balikat ang ramdaman pa rin niya yung pagkatumba niya noon pa man, Panginoon. We pray ang healing sa kanya. We pray, Panginoon, mga estudyante ay patuloy sila patuloy, Panginoon, sa may klase ng Lord. We pray. Salamat po naman ang blessment, Pastor Nable, at bitan ng Pastor Makati. Bitan na sa blessment, Panginoon. Bless mo rin ganyan pa dito, temporarily. At we pray man, Panginoon, si Antoinette Neves ang comfort sa pagkamatay ng kanyang anak. Their family, we pray salvation din. Bless mo rin ang aklan, mga aklan, mga nakatira sa aklan. We pray their salvation din, makilala sila kay Jesus Christ, is Lord and Savior. Mga missionary, Lord, local, foreign. We pray man, Lord, gan ang gira sa Thailand at Cambodia sa border na pinagagawa nila. We pray na matapos ng Panginoon at hindi madama yung mga missionary doon, mga FW. We pray ma-stop na rin yung mga nila pag-away-away nila ng Panginoon. We pray magawa ng kapayapaan. Salamat po ng marami at we pray rin ng justice sa mga Jewish na namatay din sa Australia, Lord. Protection mo po sa God's people, Lord. We pray for them and salvation. Dito mo kami, Panginoon, at parang
giving at ang pagkain. Salamat. I-bless mo si Jomar sa kanyang birthday. More birthday blessings sa kanya. Sila ng glory ng power. Thank you, God. And we love you. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. God bless us all. Praise the Lord. Amen.